iwang pork chop mga sangkay. Inismash lang natin para medyo lumambot. Pagkatapos ay nagkayod na tayo nitong cheese. Nagbati tayo ng itlog. Minekos-mekos natin kasama yung cheese. Tapos ay nilagyan natin itong garlic powder. Budburan na rin natin ang paminta para masarap. Sinamahan din natin itong harina. Tapos ay mekos-mekos lang ulit mga sangkay. Nilagyan din natin ng konting asin at magic sarap. Kapag nahalo na ng maayos at okay na yung mixture, ibabad na natin tong mga pork chop. Isa-isahin natin para maging maayos ang pagkakababad. At hayaan lang muna natin siya ng ilang minutes para ma-absorb yung mga ingredients. Kumuha na rin tayo ng breadcrumbs mga sangkay. Ito ang gagamitin natin para pang coating doon sa pork chop. Ayan na nga siya mga sangkay. Pagkaahon galing sa marinade, i-coating na natin itong breadcrumbs. Pag na-prepare na natin lahat ng mga pork, diretso na natin dito sa pinakulong mantika. At habang piniprito natin yung mga pork, mag-prepare tayo ng pang-garnish. Ito ngang cabbage ang napili natin. I-chop lang natin siya ng maliliit mga sangkay. Para sa mga vegetarian at saka diet, ito talaga ang ginagamit nila, yung iba-ibang klaseng mga gulay pang pare sa pork katsu. Slice na rin tayo mga sangkay ng onion. Yung white onion, masarap kasing kaparis ng pork katsu. At ito na nga siya luto na mga sangkay yung ating pork. Tumutulo pa nga yung mantika kaya nilagay natin sa tissue. At habang pinapalamig, i-prepare na rin natin itong sauce. Kumuha tayo ng ketchup at nilagyan ng konting sugar, pati na rin soy sauce. Pwede mo rin siyang lagyan mga sangkay nitong oyster sauce pero optional na siya. Tapos ay pigaan natin ng kalamansi para masarap at medyo maasim-asim naman ng konti. Ito kasi yung nag-i-enhance ng lasa niya para hindi siya nagkakaumay. Sauce pa lang, yummy na. Tapos i-chop lang natin yung fried pork at i-prepare na natin sa plate yung garnish. Nilagay na nga natin tong gulay tapos ay tinappings na natin yung pork katsu. Basic na basic, di ba? O nakakuha na naman kayo ng idea. Tapos nilagyan na natin itong masarap na sauce. Ito ang mag-i-enhance ng flavor niya at makikita nyo naman nakakatakam lalo tingnan. At para merong twist mga sangkay, gagawa pa tayo ng isang flavor. Kumuha lang tayo ng konting water, nilagyan pa rin ng soy sauce. Maglagay ng konting Knorr. Optional naman maglagay nitong Knorr liquid mga sangkay, pampalasa lang siya. Nilagyan din ng konting sugar. Tapos nagdagdag lang tayo nitong konting cornstarch mga sangkay. I-mekos-mekos lang ng maayos hanggang sa matunaw. At kapag okay na siya, mag-saute muna tayo nitong white onion. Gisa-gisa lang kasama nitong bawang. Half cook lang dapat tapos ibuhos na natin tong ginawa nating sauce. Lutuin lang natin hanggang sa medyo kumulo-kulo siya. Kumuha na din tayo ng 2 itlog tapos ay binate. Don't worry mga sangkay, ito na yung pang final. Pag okay na yung egg, i-mix lang natin yung ibang mga pork. Ipatong natin dito sa pinaggisahan natin ng onion. Then ibuhos na natin yung binati na itlog. Nakagawa na tayo ng katsudon.